Entrada 1, 2, 3, smile. For today ay gumawa tayo ng chicken skewers in oven with potato. Maano yung ating lunch today? Pwedeng pang diet. Gamit tayo ng chicken breast. Tapos, ini-slice lang natin yan ng pa-bite size na pa-cubes. Makapal medyo. Kasi i-ano pa natin yan. Itusok pa natin yan sa skewers. Tapos, marinate natin yan with yogurt. Depende yan sa kadami ng inyong chicken. Mga 3 tablespoon yung ginamit ko dyan. Tapos, yung tomato paste, mga 2 tablespoon. Tansya-tansya na lang. Tamang kutob-kutob. Asin, black pepper, garlic powder, and paprika. Pwede din kayong gumamit dito ng fresh garlic instead of garlic powder. Yung asin naman dito, syempre, tamang kutob-kutob lang yan. Depende sa kadami ng iyong chicken. Tapos, nagatay ng olive oil. Kung wala namang olive oil, pwede naman normal na oil. I-marinate muna natin yan, mga at least 30 minutes. Tapos, naghiwa ko dyan ng potato. Tamang ano lang siya, kapal. Hindi masyadong makapal, hindi masyadong manipis. Nag-add tayo ng olive oil, black pepper powder, ay paprika, and salt. I-coat lang natin yan ng mga pinagdalagay natin dyang pangpalasa. And i-arrange natin yan sa Pyrex. Tapos, naghiwa tayo dyan ng malaking onion, nilagay ko sa gitna. Itong recipe to, pinasa lang to ni amo kong babae kagabi bago ako natulog. May nabasa din akong comment na paulit-ulit yung aking niluluto. Of course, kung ano yung gusto ng mga amo, dahil katulong tayo dito at utusan, tagaluto, syempre susundin natin yung kung ano yung gusto ng mga amo. Depende kasi yan dito. Bilang OFW, depende yan kung yung mga amo yung nagde-decide ng pagkain or yung katulong. Dito sa aking mga amo, madalang lang na ako yung pinapa-decide nila. Yung pagod na yung utak nila kakaisip ko ano yung pagkain. Pero dati, madalas din na ako yung nagde-decide, lalo na nung buhay pa yung aking alaga. Madalas yun yung kung ano yung gusto niya. Gusto niya yung mga may surprise, ganun. Ngayon kasi, iba na yung takbo ng ano namin dito. Iba na yung takbo ng buhay-buhay namin dito sa pang araw-araw. Sila na yung nag-decide, lalo na yung amo kong babae, nandito na siya sa bahay lagi. Marami na siyang time para asikasuhin yung pagkain ng mga bata. Although hindi siya nagluluto, pero siya na yung nag-asikaso, pati na rin sa mga estudyante na para sa school, kumbaga, siya na yung nangangamay talaga. Unlike before na parang kami-kami na lang dito sa bahay. Parang bumalik na kami sa normal, kumbaga. So, itong dish na to, it's pack of protein. Protein dahil yung gamit natin ay chicken breast. So, healthy yan. It's good for mga nag-diet-dietan. Yung dalaga naming alaga, medyo naglilis siya ng kain. Hindi naman, clean diet talaga. Pero naglilis lang siya ng mga something unhealthy. So, ito, inilagay lang natin yan or tinusok natin sa skewers. Tinanggalan ko yan siya ng matulis dahil ayoko mag-serve ng matulis talaga kasi yung mga bata ba natatakot ako. Nag-add lang ako ng green peppers, pang pabango yan, huwag niyong tanggalin. Tapos, itong cherry tomato. Ang sarap niyan, matamis. I-bake natin yan 400 degrees Fahrenheit ng 1 hour or until maluto na yung ating potato. And sabi ni amo, gawa daw ako ng hummus. Isang bottle na chickpeas, luto na yan. Naglagay tayo ng garlic, isang piraso lang. Tapos ito ay sesame paste or tahini. 1 tablespoon lang muna ang ilalagay, paunti-unti lang, pati yung lemon juice, paunti-unti lang. Dahil pwedeng mapakla yan, yung hummus, pagka madami yung tahini or sesame paste. Nag-add tayo ng olive oil, asin, lemon, garlic. Isulat ko na lang sa screen or sa comment section. Ginamitan ko yan ng food processor, pero kung wala naman, pwede naman blender. Nag-add ako ng paunti-unting olive oil. Nag-add din tayo ng water na mayroong ice. Basta malamig na tubig. Tapos, itikman nyo na lang from time to time kung kailangan bang mag-add ng salt, olive oil, or kulang ba ng asim. Mag-add na lang kayo or kulang ng tahini. Itong tahini, kailangan tansyahin nyo talaga yan dahil papakla yung inyong hummus pagka madamihan yan. Gumamit tayo ng ice cold water dyan sa paglalagay ng paunti-unti para makatulong para magiging smooth yung ating texture ng ating hummus. Parang ito lang, napatayin ko. Uy, parang masarap yung hummus ko. Oe. Another more olive oil. Si Kulot, naghanap ng kanyang ano ba? Yan ako. Diba?
Perfect. Tingnan mo naman yung hummus natin. Lagyan na natin yan sa serving dish. Ready to serve na yan. Masarap yan with yung barbecue, tapos with Arabic bread. Nagtanong si amo kung meron pang kaming tortilla. Nagplano ako na magluto dyan ng parata, pero parang meron pa naman kasing mga tinapay. And kagabi, bumili sila ng Arabic bread din. So, tama na yun. Bahala na kayo kung ano yung ilagay nyo dyan. Pwede kayong maglagay din ng buong chickpea sa toppings. And mag-dash ng konting chili powder or paprika and olive oil. Gusto na kayong ano yung trip nyo dyang pang paganda sa mata. Sa akin naman, naglagay lang ako ng olive oil and yung paprika powder. Isa to sa favorite ko dito ang pang-dipping ng Arabic bread. Masarap talaga yung hummus. Masarap din to sa mga sandwiches. Namiss ko yung hummus kaya mag-try tayo with Arabic bread. Ito yung Arabic bread na laging pinag-pair dito. So yung chicken with potato, habang ginagawa ko to, nakasalang na sa oven. Plus ito, nagtanong ako kay amo kung kailangan pa nila ng rice. Parang alanganin siya, pero yung mga bata kasi baka maghanap ng rice. So nagsaing na rin ako. So it's either yung kainin nila yung bread with chicken and hummus or yung chicken with rice. Depende na yun sa kanila. Kahit ako, itong hummus at bread, okay na ako dito. Sold na sold. Favorite ko din to. Yung chicken, 1 hour ko yan siyang niluto. 400 degrees Fahrenheit. Down lang yung apoy. Kain tayo. Meron tayong chicken. Yung natira. So, patatas tayo. Pwede naman magkanin, pero you have hummus. Ito na lang natira. So this is Arabic bread. Hummus. Tapos kuha tayo ng chicken. Kain. Hanggang nasa hagdan na ako pang pababa. Pinalikan ko siya. Ay, ano na. Kanin ka? Mix. Tawa ako, yung gusto ako sa hagdan eh. Kaya lalo ko talaga ito. Ang sarap ng cherry tomato, matamis.